Para po sa discussion, gusto kong isama yung aking mga kaibigan. Ayan. Tanongin natin siya tanongin natin sila patungkol sa New Covenant. Anong kahalagahan ng yung Santong Espiritu nasa atin na? In the past kasi sa Old Testament, hindi naman tumatahan yung banal na Espiritu permanently eh. Sa New Covenant, sa New Testament, yung banal na Espiritu, once na nanirahan sa'yo, hindi ka na aalisan. Hindi na aalis sa'yo at hindi ka rin niya tatantanan hanggat hindi ka nababago. So, tanungin natin sila kung ano yung mga insights nila patungkol sa New Covenant. Para sa akin, ibang klase yung hindi lang yung yung teaching pero yung truth, yung katotohanan na nananahan sa akin yung banal na espiritu. Ito siguro yung reason kung bakit ako kilala ko yung sarili ko eh. Alam ko kung gaano rin katigas yung puso ko. Mahirap i-explain pero meron ka talagang desire na na sumunod sa Panginoon. Tapos alam mo yung gusto mo talagang sumunod tapos mahal mo yung Diyos. Tapos yung meron akong joy na nararamdaman. Peace. Yung mga fruit of the Spirit. Naramdam ko talaga sa buhay ko yung mga bunga na yun na kung wala yung banal na espiritu, wala yung marinig ko lang yung salita ng Panginoon, parang gusto kong sundin Parang may sa heart ko na ito talaga kailangan mong gawin. So yung heart ko hindi siya yung parang nagmamaktol, hindi siya yung nagre-rebelde, pero may desire talaga na gawin yun, yung pinapagawa ng Panginoon. So parang ginawang pusong mamon yung puso ko. Kahit na parang gusto kong tigasan, gusto kong labanan, pero hindi, parang pag mineditate ko ulit yung yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Tapos yung ginagawa ng Holy Spirit sa heart ko, sa buhay ko. Ibang-iba na ako ngayon nung na-transform ako masasabi ko that I was transformed. I'm no longer the same, that I am new. Ayun lang siguro. Sa akin naman, siguro yung paano ko i-approach yung problems. Siguro yung paano ko i-approach yung problems. O kaya, hindi, kasi may time kasi sa life ko na parang andun ako sa parang ang lalim, tapos parang ang dark. Tapos, surprisingly, may mga taong lumalapit sa akin. Parang, imagine ninyo, broken din ako. Tapos may mga lumalapit sa akin broken din. Tapos parang napapa-ask ako. Parang sugatan din ako, bakit parang ang daming taong lumalapit din sa akin na sugatan? Parang asking for my advice. They're asking for my advice. But then, I realized, if I'm going to compare myself to them, iba ako kasi may Kristo ako sa buhay ko. Kumbaga, sila mako-comfort sila sa words. Ako, mako-comfort ako sa love ng Panginoon. Kumbaga, kahit broken ako, alam ko na yung Holy Spirit ako ay sasamahan. Iko-comfort ako sa mind and heart ko. And because of that, nagkakaroon ako ng peace. Ayun. Additional? Comfort sa problems, parang ganun. Para anything sa life. Sa life. Okay, tama yan. Kasi yung Holy Spirit is also our comforter. Yung consuelo. Yung consolation natin talaga na kahit may problema ka, meron kang banal na espiritu na wala yung ibang tao. Yes, ibang-iba. Ibang-iba kapag may Holy Spirit sa life mo. Ibang tao, wala nun Wala. Ikaw, meron ka nun. So, parang that's more than food, more than money. Ang fruit ng meron ka nun, meron kang joy, meron kang peace, love, kindness, long-suffering. Kaya siguro nakikita nila na parang iba. Pag Christian ka, iba yung pag-approach, pag-handle mo ng Iba mga ka sa problems. old self mo. Kaya nga kapag may problems ako, kunyari, lang kayo. Kumakanta ako, I'm a child of God. Parang na-comfort ko yung sarili ko sa ganun. Na anak ako ng Panginoon. So, siya si Janine. Ito si Brother Ronald.
mga kaibigan ko sa seminary, at siya kaibigan ko sa, kaibigan lang. Kaibigan lang. Isang dahilan din kung bakit yung salvation natin, yung kaligtasan natin ay secure sa kamay ng Diyos. Kasi yung banal na Espiritu never, ever aalis sa atin. Yan yung pangako ng Diyos sa New Covenant. Dati kasi yung banal na Espiritu pwedeng manahan kay Samson, pero aalis din kapag si Samson namuhay sa kasamaan. Ganon din kay David. 'Di ba? Kaya sila nananalangin na don't take away your spirit from me. Pero dito po sa New Covenant, permanently nananahan yung Santong Espiritu sa atin na tayo na yung templo ng banal na Espiritu, and forever and ever ay hindi naaalis sa atin ng Santong Espiritu. Kaya nga, secure yung ating kaligtasan. Ibig sabihin, hindi ka bibitawan ng Diyos, hindi ka tatantanan ng Diyos hanggat hindi ka nababago. Forever kang nasa kamay ng Diyos. At isisecure ng Diyos, sisiguraduhin ng Diyos na ikaw ay matratransform hanggang sa marating mo yung perfection like the Lord Jesus Christ. Kaya po ang dulo ng misyon ng Santong Espiritu is to conform us into the image of the Son of God, the Lord Jesus Christ. So ang misyon ng Santong Espiritu sa iyo ay baguhin ka until you become like the Lord Jesus Christ. So magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Makitang-kita po ulit tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.